Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entrepenoy Espesyal. Magandang umaga, kaagapay! Ikaw pa rin ay nakatutok dito lang sa paborito mong AM radio station sa Metro and Mega Manila. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And welcome sa programa na kung saan may usapang negosyo at pag-asenso, Entrepenoy Espesyal. Muli, ako po ang inyong makakasama, Arwel Mendoza. Tayo rin po ay sabayang napapakinggan via online. Yan po ay sa pamamagitan ng ating FEBC PH Stream app na libreng-libre mong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. Hello din po sa mga nanonood na sa ating ongoing live stream sa Facebook at sa YouTube. Kaagapay, do not forget to share the link ng ating live stream sa inyong mga social media accounts at sa inyong mga group chat. At kung meron po kayong mga pabate, mga mensahe at pa-shoutout, i-post nyo lang po yan sa ating comment section. And magandang umaga rin po sa ating mga masugid na taga-pakinig gamit-gamit ang kanilang portable missionary radio at transistor radio. Salamat po dahil patuloy po kayong nakikinig dito sa 702 DZAS mula umaga, tanghali hanggang gabi. And kamusta ka, kaagapay? Today is June 17. It's Monday. Kamusta po ang naging weekend nyo, mga kaagapay? Sana ay nakapagpahinga ka, sana ay naging produktibo pa rin, at sana naging fruitful ang iyong weekend. And shout out sa mga umaten kahapon sa kanilang Sunday service. Sana ay hindi lang tayo nakarinig, kundi maging doers din tayo ng salita ng Panginoon. For sure, marami kayong mga takeaways mula sa mga itinuro nila pastor. And also, shout out din sa ating mga empleyado ngayon. Ganon talaga, Monday na. Ayaw man natin o gusto natin, Monday na po talaga. Kaya ito na yung araw para tayo ay magsipag ulit, magsumikap, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. At yun naman talaga ang goal natin dito sa Entrepenoy Espesyal. Usapang negosyo at pag-asenso, at syempre sinasamahan yan ng determinasyon, sipag at tiyaga, at syempre hindi mawawala yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And also, nais ko rin pong batiin yung mga kababayan natin na nasa kani-kanilang tahanan. Ano po ba ang kasalukuyan yung ginagawa? Ano po ba ang pinagkakaabalahan nyo? Yung iba dyan, naglalaba, nagsasampay, nagkukumpuni ng mga gamit. O yung iba naman, as early as now, nagpe-prepare na ng kanilang pananghalian. Dahil dyan, ano po ba ang inyong lunch para mamaya? Lunch check tayo. So feel free to share that sa ating comment section. And also, nais ko rin pong batiin yung mga magigiting nating mga chuper. Yung mga bus, taxi, jeepney at tricycle drivers. Hello po sa inyo at sa ating mga riders. Maraming salamat dahil kasama po ninyo ang inyong agapay ng sambayanan sa inyong mga biyahe. And also, nais ko rin pong bumate. I just want to greet you happy birthday and happy anniversary sa ilang mga kaagapay natin na nagdiriwang sa araw na ito. Ang patuloy po naming dalangin sa inyo, kayo po ay ingatan, palakasin at pagpalain ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw. May you enjoy your special day kasama po ang inyong loved ones. Live na live po tayo ngayong Monday dito sa ating programa. At as always, dito po sa Entrepenoy Espesyal, masaya at makabuluhan po ang ating magiging talakayan para sa ating patok na negosyo segments. At maya-maya lamang, meron po tayong makakasama na isang matagumpay na entrepreneur. At
matutuwa po kayo sa kanyang negosyo. Dahil ako, nung nalaman ko na siya ang ating magiging bisita sa araw na ito, natakam na kaagad ako. May clue na kayo kung ano ang kanyang produkto. Ako, natatakam na ako sa kanyang produkto, sa kanyang negosyo. At mamaya aalamin natin ano yung kwento sa likod nitong masasarap niyang mga products. Abangan niyo po yan sa ating patok na negosyo segment. Okay, excited na po kami na ibahagi dito sa 702 DZAS ang programang Entrepinoy Espesyal. At sa ating pagpapatuloy, heto na, pakinggan na muna natin ang inihandang baon. It's baon time! Ang buhay ay sadyang makulay. Nakadepende sa'yo kung paano ito i-maximize. Hello kaagapay! Wagi sa isang national literary competition ang 26-year-old na Pinay-Italian na si Marinela de la Rosa. Isinulat niya kasi ang kanyang diary tungkol sa mga karanasan niya bilang anak ng domestic workers sa Italia. Dahil dito, nakatanggap siya ng Torino Film Festival Special Prize sa kanyang isinulat na diary na Logbook Between Italy and My Asian Roots sa isinagawang 19th edition ng Lingua Madre Competition. Idinetalye niya rito ang pagtatrabaho ng kanyang mga magulang at ang pagiging ethnic minority nila sa Italia. Sa kanyang diary entry sa salitang Italiano, ikinuwento niya ang paglalaro niya noon sa 4 na palapag ng villa na nasa isang burol sa Torino. Ganun din ang pagtulong niya sa kanyang ama sa ibang trabaho. Ang husay mo, Marinela! Sana'y marami pang ma-inspire sa buhay mo at ng pamilya mo. At yan ang ating baon. Ako po, si Phil Lagtapon. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal. Maraming salamat, Phil, sa iyong ibinahagi na baon. As always, inspiring at itong mga sineshare sa atin ng ating mga kaagapay dito sa baon, talagang masasabi natin na ang sarap maging Pinoy. We are proud na tayo yung mga Pilipino. Dahil dito po sa baon ay patuloy po nating itinataas at kinikilala ang mga kababayan nating nagpapamalas ng kanilang kagalingan at nagbibigay pa ng karangalan sa ating bansa. Kaya patuloy niyo pong abangan ang baon segment dito sa Entrepinoy Espesyal. At ngayon naman po, dito sa Action Line segment ay hatid po namin ang mga mahalagang impormasyon at mga job opportunities. Ikaw ba ay isang negosyante at merong job opening sa iyong business that you would like to share sa ating mga kababayan na kasalukuyang naghahanap ng trabaho? Maaari kang makipag-ugnayan sa amin, kaagapay. Just give us a call sa aming numerong 8654-3322. Again, 8654-3322 or magpadala ng email sa aming email address na info@febc.ph. info@febc.ph. At sa sariling atin, mga kaagapay, nananatili pong bukas ang mga oportunidad para sa iyo na nananalangin na magkaroon ng trabaho at the same time nais ding maglingkod sa ministry. Or baka meron po kayong kakilala, may kaibigan ka, may kamag-anak, or mayroon kang mga friends na naghahanap din ng trabaho at nais ding or merong interest na maging bahagi at maging kamanggagawa ng FEBC Philippines. Narito po ang ilan nating job opportunities. Kami po ay kasalukuyang naghahanap ng staff assistants, office assistants, production technician para sa ating RTV departments, program producer, church relations officer, purchasing assistant, facilities administrator, at HR assistant. Kaagapay, kung ikaw ay talagang excited na maging kabahagi at kamanggagawa ng FEBC Philippines, ihanda mo na ang iyong updated resume at samahan na rin niya ng iyong recent 2x2 photo at ipadala sa aming email address na recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph.
At sa paglipas po ng panahon, ang inyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS ay patuloy pong nagbabahagi sa inyo ng mga programa na ang laman ay mga impormasyon, instructions at inspirations. At hindi rin po nawawala riyan. Sa bawat programa hindi po nawawala yung mensahe ng pag-asa na nagmumula po sa ating Panginoong Hesukristo. And this year, ipinagdiwang po natin ang 7 dekada at 6 na taon ng katapatan at kabutihan ng Panginoon sa FEBC Philippines. Pero alam niyo po ba mga kaagapay, sa isang radio station, sa isang himpilan na katulad ng 702 DZAS, mahalagang elemento po ng ating pagsasahimpapawid o pagbo-broadcast ay yung tinatawag nating transmitter. Malaki po ang gampanin ng transmitter sa ating himpilan upang makapagbato po or makapaghatid, makapagbigay ng signal at makarating po yung ating mensahe, yung mabuting balita ni Kristo at mga tamang impormasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero ngayon mga kaagapay, ito pong transmitter na siya pong ating nagagamit, operational na po ito for 25 years. Imagine that. Napakatagal na nitong ating transmitter. Kaya naman po, ngayon ay kinakailangan na natin tong palitan upang mas lumawak pa po ang ating mabahaginan ng mga tamang impormasyon. Kaya kaagapay, inaanyayahan po namin kayo na ipanalangin at suportahan ang transmitter project ng inyong 702 DZAS. Ipaalam lang po ng inyong donasyon ay para sa ating transmitter project sa pamamagitan po ng pag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page na 702 DZAS-FEBC Radio, or maaari po kayong mag-text o tumawag sa aming numerong 0916-296-6620. Again, 0916-296-6620. Mga kaagapay, napakalaki po at malayo po ang mararating nito dahil sa pamamagitan po ng ating transmitter ay maaabot po natin yung mga kababayan natin na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita ng Panginoon. And kaunting update lang mga kaagapay, right now, we praise God dahil 44% na po ng ating transmitter fund ang ating nabubuo. Once again, maraming salamat po sa inyong walang sawang pananalangin at pagsuporta sa ating proyekto. Because ito pong ating transmitter project, we believe that transmitting signal, transforming lives. Ako po ay excited na, talagang ako po ay masaya na makasama po kayo dito sa Entrepinoy Espesyal at sa ating pagpapatuloy. Heto na, dediretso na po tayo sa ating Patok na Negosyo. Patok na Negosyo! At ikaw pa rin ay nakikinig nood sa programang Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Arwel Mendoza. At shout out sa mga kaagapay natin dyan na kaka-tune in lang. Welcome po sa ating programa. At ngayon naman po, dito sa Patok na Negosyo segment ay muli po tayong makaririnig, makatutunghay ng kwento sa pagnenegosyo mula po sa ating Entrepinoy at Entrepinay. At sa ating team online, maaaring nakikita nyo na po ang aking kasama. Meron na po akong katabi dito na isang Entrepinoy, pero bago ko po siya ipakilala sa inyo, may tanong ako sa iyo. Ikaw ba ay mahilig sa chips? Mahilig ka ba sa chichirya? Ano ba ang mga paborito mong chips? And eto, may sasabihin ako sa iyo kaagapay. What if sabihin ko sa iyo na merong lettuce at isaw na chips? Bago sa inyong pandinig, yes, meron po yan. Alam naman natin na ang isaw ay isa sa mga sikat na street foods. Ang sarap niyan, mga kaagapay, ha. Talagang ako, kapag kumakain ng isaw, pinaka-konti ko na, pinaka-kaunting stick na aking nakakain, hindi bababa sa 10. Ganon kasarap ang isaw. How much more kapag ang isaw na paborito natin naging chips na rin. Aba. So, ano po ba ang paborito nyong klase ng isaw? Kasi maraming iba't ibang klase ng isaw, di ba, mga kaagapay? Merong isaw manok at meron ding
isaw baboy. Pero itong pag-uusapan natin na isaw chips ay galing po sa isaw ng manok. At yan po, bukod dyan sa isaw ng manok, meron din tayong lettuce chips. O, di ba? Parang ano to parang guilt-free. Kasi mula dun sa medyo putok-batok, magjo-jump ka naman sa isang healthy na lettuce chips. Ayan, aalamin po natin yan mga kaagapay dahil iyan ang negosyo ng ating espesyal na panauhin sa umagang ito. At siya po ang nagmamay-ari ng business na Jay's Crispies and Goodies. Let us all welcome dito sa Entrepinoy Espesyal ang ating espesyal na panauhin na si Mr. Brian Soriano. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po sa kanila. Magandang umaga po sa lahat ng kaagapay po. Thank you for having us here po. Yes. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir Brian, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na personally makakwentuhan po namin kayo at makapanayam dito po sa Entrepinoy Espesyal. And we appreciate your willingness at sa inyong effort na bumisita pa mismo dito sa aming studio. But before anything else, Sir Brian, baka meron kayong mga nais batiin or i-shoutout ngayong umaga. Ayun po, no. So gusto ko pong batiin ng, syempre, unang-una po yung parents ko. Lahat po ng mga kamag-anak ko po. Shoutout kay Ate Milay. Hello. And yun lang po. Hello po sa inyong lahat at ang inyong mga anak. Ayun po, so Jaden and Scott. Hello, dito si Daddy. At kasama rin po ninyo ang inyong... Yes po, ang aking pong life partner. Yun. Ano pong name ng inyong fiancé? Si Rogin po. Ayan. So talagang all-out support. At kasama rin po ninyo ang inyong isa ring Isang katuwang. business partner po, si Leo. Ayan, hello po. Yan, talagang all-out support sila para kay Sir Brian ngayong umaga. At para po sa ating mga masugid na tagapakinig, maaaring yung iba sa inyo, mukhang pamilyar ito si Sir Brian. Dahil po, mga kaagapay, hindi po ito ang unang pagkakataon na siya po ay ating makakasama dito sa ating programa. Dahil way back 2022, nang una po nating na-feature ang kanyang negosyong Jay's Crispies and Goodies. At siya po ay nagbabalik ngayong araw upang siya ay ating kamustahin at ano na ba ang mga bago sa kanyang negosyo at ano na yung mga innovations na nagawa niya dito sa Jay's Crispies and Goodies. So, Sir Brian, to start with, katulad ng aking nabanggit, kamusta na? Ayun po, no? So, okay naman po. The business is going strong. And at the same time, we're really trying to innovate more of mga products po, no? So, so far, so good naman po. Ayan, praise God. Yes po. Oo, dahil after na ma-interview po namin kayo, ma-feature ang inyong mga produkto, nagtutuloy-tuloy pa po. Opo. And then, eto, sa mga team online natin, nakikita nyo po ang ilan sa kanyang mga produkto, which is itong Jay's Crispy Chicken Isaw. Ayan, may iba't ibang flavor. Mamaya aalamin natin yung iba't ibang flavors niyan. At ang kanyang lettuce crisps. Diba? Ang sarap. So, pag-usapan natin ito, itong inyong mga negosyo. Mag-backtrack lang tayo ng kaunti para may idea naman yung ating mga first-time listener and viewer. Kailan at paano po nabuo itong business po natin, Sir Brian? Okay, so nag-start po kami to create this business year 2019. So ito po kasi yung time na 3 beses po kami nalugi ng aking life partner. Okay. So that time po nun is talagang, since ang galing po kami sa lugi, talaga na zero po kami. And eventually, kumbaga I'm a type of person po kasi talaga na gusto ko po pa rin sumubok ulit, gusto ko pong bumangon doon po sa pagkakabaksak namin. And eventually, gisip po kami ng aking life partner po na gawa tayo ng isang negosyo na nagagawa lang sa bahay and to focus online. So nag-isip po kami ng mga concepts kasi ito po, 2019 is ito po yung panahon na nauuso yung mga nakapak na botcheron, nakapak na mga mga chicharon, bulaklak, whatever. Naku, ang healthy. Yes po. And we thought of and nakita po namin na wala pong isaw or chicken isaw. Kaya, yan po,
why not chicken isaw? Ginawa po namin yun. And yun po, no, the rest is history po. Yeah, Yes po. okay. Kayo po ba personally, Sir Brian, paborito niyo po ang isaw? Yes po, actually talagang kahit po na medyo ano po to, na talagang masarap po talagang chicken isaw. And it's very Pinoy. The Totoo concept yan. is very Pinoy po. Yun po, no? Apo. So, nakakailang sticks po kayo? Curious eh, ano no? po, siguro tatlo lang. Tatlo. Tatlo oo. So, po. Yes, medyo hindi pa nalalagpasan yung akin. Yes no? po. Uric po kasi. Oo, yun. Yes po. Kaya napatigil ako. Oo, Oo opo. nga pala. Ano? Opo. Pero ito, sa pagsisimula po ng inyong negosyo, so nagkaroon na po kayo ng idea Yes po. na since marami nga yung mga naglabasan na mga produkto, andyan ng butcheron, chicharon bulaklak, ito naisip nyo Yes po. yung isaw ng manok. Yes po. Kamusta po ang paano niyo po na-formulate yung masarap na timpla nitong inyong isaw chips? Okay po, no. So, actually, ano naman po, no, since nanggaling nga po kami rin sa food businesses din po na nalugi, baga may idea na rin po kami kung paano talaga magluto. Okay. I personally, gusto ko, talagang mahilig po ako magluto and tinuruan po ako magluto talaga ng sister ko and ng mother ko. So, talagang starting, talagang sinubukan po namin na maraming recipes before until nakita namin na ito, pwede to. Yeah. Magugustuhan to ng mga tao. So, yun po yung Okay. simulan po nung ano. And ever since, Sir Brian, ay katuwang nyo na po ang inyong partner. Yes po. Actually, props to my life partner po. No? Nung nag-start po kami, kasi kami dalawa lang po nung nagsimula, Alright. naglilinis po siya ng chicken isaw for 6 to 8 hours. Wow. Yes po. So, imagine Ganun niyo po. kahaba? Yes Ganun po. katagal? Pag uwi ko po, inaaway niya na po. Bakit naman? Kumbaga ano po kasi talagang matrabaho po siya. Pero oo. talagang... Tsatsagain mo talaga siya. Yes po, eh. talagang Oo. tinutulungan po niya po ako. So, then, pagkatas po niya linisin yun, ako naman po ang magpiprito. Yeah. Yun na Oo. po yung tandem po namin. Kailangan talaga masigurado natin na malinis ito dahil Yes alam po. naman natin yung laman Yes po. nitong Yes po. isaw. Yes Kaya ako, ang basehan ko dyan para masabing malinis kapag hindi ganun kapait. Yes po. Oh, kasi 'di ba pag masyadong mapait ang isaw, Alam ibig niyo na po sabihin yun. hindi masyado natanggal Yes ang po. mga dapat tanggalin. Yes po. So talagang saludo sa inyong partner na talagang tinatyaga Opo. ang paglilinis nitong isaw upang makapag-provide naman ng quality, may Yes quality po. at masarap Yes na isaw chips. And bukod po dito, meron din tayo, ito mga kaagapay sa ating team online, itong lettuce chips. Paano naman po ito nabuhat? Kailan po ito nagsimulang ilabas sa market? Ayun po, no. So, ito pong lettuce namin is, we've created that last year lang po, no. Since po kasi we're Jay's Crispies and Goodies and the isaw has been 5 years in the industry. Or yun po, no. Kumbaga nakikita rin po namin kasi yung need to innovate and also to adapt on the market. Yeah. Kaya ito po kasi last year ito po yung nauuso yung healthy chips. So, nag-isipan din po namin na parang bakit hindi tayo gumawa ng yun, healthy chips na relevant sa tao. Since talagang, kumbaga, we're very familiar with the lettuce since kaliwat kanan po ang sanggipsal. Kaya yun po, naisip Isa po na ako namin. dyan sa mga may Yes po. sangyup. Kaya yun po, naisip namin na, so sige, try natin gawin yung lettuce. And yun na po, nagawa po namin siya agad. Ayun. Mamaya aalamin natin Yes po. mga kaagapay paano yung proseso Yes po. sa paggawa ng isaw chips at lettuce Opo. chips. And para magkaroon din po ng idea rin yung ating mga tagapakinig, lalo na yung mga first time viewers natin. Opo. Bago po kayo nag-desisyon na mag-put up at itayo itong Jay's Crispies and Goodies, ano po ba ang inyong mga naging trabaho before? Okay po, no. So, pagkatas ko pong graduate, nagtrabaho pa po ako as a web developer or programmer po. No? Anong kurso po tinapos? IT sir? po. IT. Opo. Okay. So, actually marami po nagtatanong, no, ang layo po nung Yeah. nag-food po ako versus nung IT. Pero honestly, masabi ko po na sobrang importante po na dumaan ako sa buhay na yun or talagang graduate po ako. Kasi nakatulong po siya sa negosyo. Kasi ito po nakikita nyo po ngayon sa harap nyo na design. Ako po mismong nag-design po siya. From the logo to packaging to the concept itself, kung paano po namin siya brinandes. Ito po yung natutunan po namin lahat. Doon po sa mga dinaanan na mga
tutorials, sa school. Yeah. So somehow na-apply mo rin Yes po. dito sa Yes po. negosyo. Opo. And nais lang din namin malaman, Sir Brian, Opo. ito po bang pagiging negosyante nyo, somehow ba merong someone na nag-impluwensya sa inyo or before yung family nyo nagkaroon din ng business? Yes po, no? So, actually, galing po ako sa pamilyang mga negosyante. Okay. So, everything is really inspired by my mom and my dad. Okay. So, ang mom ko po is yung nagturo sa akin na magluto. At ang dad ko po ang nagturo sa akin ng principles of the business. Ano po ang naging negosyo po ng inyong parents? Ayun po, no? So, they've been in the industry for almost 30 years. Iba-iba po Iba-iba po siya, no? Nagkaroon po kami ng isang concept called Bentesilog. Bentesilog? It's still existing and yes po, talagang napalago po ng family po namin yung business po na yun. Yeah, interesting, 20 silog. So I assume, 20 pesos, may silog ka. Yes po. Yes po. Okay. At ito, mismong parents nyo po ang nagluluto nitong mga silog Yes na po. ito. Actually, ano na po, no, it's the time po na pumasok na po kami magkakapatid doon po sa ano. And eventually po kasi ano po syempre sa akin po, for almost 4 to 5 years, kumbaga gusto ko pong hanapin yung destiny ko or gusto ko pong hanapin yung sarili ko in a sense of gusto ko magkaroon ng sarili. Then yun nga po, nag-decide po ako na to venture on my own. Yes. So yun na po Ito, yung kaya yes po. nabuo na Yes po. ang Jay's Crispies Yes and po. Broodies. And also, I'm curious, sir. Yes po. Bakit Jay's ang napili nyong pangalan dito sa inyong Okay negosyo? po, no. Actually, Jace is, it comes from our sons. Ang anak po kasi namin is named Jaden Sky. So medyo ginawa na lang po namin parang Jace. So, parang, kumbaga, yun po siya. And also, dito po sa per pack po natin, no. Actually, makikita po na may isa pong verse po dito. Ayun, The oo. Jeremiah Sa 29 ilalim verse ng 11. logo. Yes po. Jeremiah 29:11. Ano ang impact nitong verse nito sa inyong buhay Opo. bilang negosyante? At be honest po na hindi ko po siya kabisado. Yeah. Pero ano po, during po nung time po rin na talagang nag-collapse po lahat na nalugi po. Grabe rin po kasi yung yung frustrations, grabe po yung sadness na binigay po nung failures po na yun, no. And ginamit ko po tong verse na to kasi alam ko po may magandang plano sa akin ng Diyos. So talagang pinagtrabahuan po namin sa pinagdasal. And eto na po siya ngayon. Kumbaga naniniwala po kami na talagang tuturuan ka muna po ng Diyos bago po ibigay sa inyo yung magandang papupuntahan nyo po. Yes. So, ito po Talagang sabi nga in every testing, Yes po. there is a victory. Yes po. At mangyayari yan mga kaagapay kapag tayo ay nagtiwala at ipinagkatiwala natin yung ating buhay, even yung business natin para sa Panginoon. And dito sa inyong mga produkto, ito kanina ko pa tinitignan itong inyong packaging Nakakatuwa. Kasi dito sa chicken isaw, ayan ha, ito, nakita ko dito sa ibabaw, ang witty merong pa-warning. Sabi niya, ito ay nakaka-addict. At ito, excited na ako, mamaya titikman ko Yes ito at po. titignan natin Yes talagang nakaka-addict. Yes Hindi po ibang bagay ha, na pagkaka-addictan ko, ito po ang tinutukoy. At ang nakalagay din dito sa likod ng label, itong packaging, the Philippines' most popular and beloved street food, grilled chicken intestines, isaw, or also known as isaw manok, Yes. is now on its crispiest leveled up version. Nabasa ko ng maayos. Yes po. Oo. Ito alamin natin, Sir Brian, paano ba ang proseso? Siyempre, di naman natin i-share Yes po. yung mismong, siyempre may tinatawag tayo ng mga secret. Trade secrets Oo, po. secret ingredients or mga secret recipes. Paano ba ang proseso ng pagluluto? Unahin na natin siguro itong lettuce crisp po ninyo. Ayun po, no. So, the process po of creating the lettuce chips is, unang-una po is, i-chop po natin siya na maliliit. Chop po natin siya na maliliit, then, it's the process of yung doughing po. Kasi para siyang, the idea came from, parang, on a pizza form po siya. Tapos, ninipisan po siya ng gusto. Okay. Then Hindi if- ba siya nadudurog, sir? Kasi Hindi since po. manipis lang naman ng lettuce. Hindi naman po. Okay. Basta po, properly po yung pagmasa.
Then, yun na po, ikakat na po siya into thin slices. Then, baked and fried. Yun po yung Okay. process na. And gaano katagal madalas mabuo or maluto itong ating lettuce crisps? Actually, medyo ano po siya, no? Ang mahabang proseso po niya is yung the doughing or yun nga po yung pagmasa, paglagay sa harina. Pero yung pagprito po is mabilis lang po eh. So, once po na nakat na po natin siya, pag-fry po natin in less than... Deep fry ito? Yes po. In less than 10 minutes po, tapos na po siya. Oo, at itong lettuce crisp ay meron itong iba't ibang flavors sa Yes, mga kaagapay. Take note on that. Hindi lang ito simple Yes, po. na lettuce, kundi meron itong 3 flavors, Yes, sir. po. Merong original flavor with Himalayan salts. Yes, po. O, diba? Meron din tayong spicy kimchi, o diba? Ang lakas makasamgyup. At meron din tayong white cheddar. Yes, So, bakit natin nabuo? Bakit itong mga klaseng flavors yung naisip nating ilagay dito sa ating lettuce crisps? Actually, ano po, no, from the original Himalayan salt, gusto po namin kasi talaga na maging healthy option po siya or the lesser guilt na... Guilt-free snack. Yes po. Packed Opo. with vitamin A at pataas sa protein. Yes po. Talagang healthy. Opo. Oo. So, maraming mga klase ito. And ito, since meron na tayong lettuce crisps, ito, alamin naman natin paano ang pagproseso at pagluluto ng crispy chicken isaw. Ayun po, no. So, katulad nga po na nabanggit namin, yung paglilinis po yung pinakamatagal. So, kami po, ang process po namin is iniisa-isa po namin per isaw po na Yung strand. po, no. Iniisa, tas talagang nililinis po siya. Wow. Pa isa-isa po. To secure po talaga na malinis siya. Then, after po natin malinis lahat yun, papakuluan po siya. Then, i-ready na po natin yung butter or yung mga pampalasa. Pagkatapos po pakuluan, ilalagay na po natin siya sa butter na tinatawag. Okay. Then, after po nun, na pagka medyo na-absorb na po nung isaw, yung butter is, lalagay na po natin siya sa breading. Okay. Then, yun po, ipa-fry na po natin siya. So, yun ang proseso ng Yes po. pagbuo. Kailangan talaga matyaga. Yes Oo, po, mabusisi. mabusisi. Yes po. Oo, kasi 'di ba katulad na nabanggit natin kanina, kapag hindi malinis ang isaw, hindi kaaya-aya Yes po. ang lasa niyan. And ito pong crispy chicken isaw natin ay ilan po ang flavors po nito, sir? So, ngayon po, no, meron siyang 4 na flavors. Apat. Ano-ano ang mga ito? So, meron po kami classic plain. Okay. So, ito po yung plain flavor. Meron po kaming spicy. Ito, what I'm holding now. Yes po. Meron po kaming salted egg. And meron po kaming classic plain with suka. With suka. Opo, bali powdered form na po siya. Okay. Opo, so parang yung meron ano ba po? dito? Yes po. Ayan, sige, tingnan po. natin. Ayan. Okay. Yes po. Okay. Yan po yung isa sa Nasa bestseller. loob yung... Bali powdered form na po. Okay, included na Yes siya. po, opo. Okay. Opo. Na-imagine ko kasi baka katulad Bilis ng mga ako. chichirya dati, di ba? Opo, opo. Merong nakalagay na maliit na pouch dyan or ano, pwede mong ilagay yung suka. Pero ito included na. Opo. Okay. So, yun, yung 4 flavors Yes po. ng inyong crispy Isaw chicken po. Yes po. isaw. And since napag-uusapan na nga natin itong mga produkto ninyo, pagdating sa chicken isaw, ano ang bestseller? Anong flavor ang bestseller dito sa ating produktong ito? Actually, ano po, no, from 8 flavors po kasi siya before. So, okay. itong 4 po is sorted out na po dun sa mga best sellers. So, ito na po yung talagang 4 flavors now na tumatakbo. Yeah. Evenly po, talagang malakas po siya. Yes po. And sa lettuce naman, ano ang... Sa lettuce po, number 1 po is the white cheddar. White cheddar. Yes po. Oo. Tsaka kakaiba yan. Yes po, Oo. yes po. May chips ka, lettuce chips, tapos white White cheddar cheddar yung flavor. Yes Oo. po. And syempre, tatanungin din ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, abot kaya ba ang presyo ng ating isaw chips at lettuce chips? I think yes naman po. Pero po kasi, no, the pricing itself po kasi, actually, binild po namin talaga to kasi as a reseller program or okay. Opo, no. So kaya siya medyo it range at 150 po kasi. So naglagay po kami talaga kasi ng specific amount doon na pwedeng kumita yung ating mga kababayan po through reselling. So ito po yung kapag umorder sa amin ng 25 pieces, makukuha po nila ng 130 pesos. So may 20 pesos po sila per pack. Ayun. Opo. Oo. And pagka mas marami po yung kukunin nila, makukuha po nila sa amin ng 110, so 40 pesos yung kaya nilang
kitain sa ano, isang. Yes po. doon na yung tinatawag natin na tubo nila. Yes po. Yung share nila Yes po. from the products. Oh, for sure. May mga kaagapay na tayong interesado dyan na maging reseller Yes po. nitong ating Jay's Crispies and goodies. And pag-usapan naman natin very briefly Apo. yung marketing aspect naman ng inyong negosyo. Paano naman natin papanatili, Sir Brian, yung maayos at magandang working relationship po ninyo sa inyong mga loyal customers or clients? So ano po naman po kami, no, in terms of handling customers, very open kami kasi talaga to negative feedbacks. So honestly po, no, sa type of product na meron tayo, like for example, isaw, hindi naman po kasi lahat talaga kumakain nito since nga po medyo laman loob po siya. No? Pero we make sure po na parang kahit po na hindi po lahat kasi nasa-satisfy, we make sure po na doon po sa mga tumatangkilik is kinikip po namin yung quality. Kaya yun po yung binabalik-balikan sa amin. Yeah. Yes po. Nakakatuwa yung sinabi ni Sir Brian na bilang isang negosyante, open dapat tayo Yes sa po. feedbacks. Yes po. Mapa-positive man yan Yes po. or negative. Dahil may tinatawag nga tayo na blind spots. May mga nakikita tayo na, or may mga hindi tayo nakikita na nakikita nila. Which is magandang help sa atin yun upang ma-improve natin yung mga produkto. And maganda yung share mong yun and that's a good point lalo na sa mga kababayan natin na gusto rin magtayo ng sarili nilang negosyo. So that's the marketing aspect ng paraan po ninyo upang mapangalagaan ang inyong mga customers. How about sa ating staff? Right now, can you give us a siguro estimate lang ilan po ang inyong empleyado dito sa inyong business? So ngayon po, no, actually we started, dalawa lang po kami ni Mrs. po. This year po kasi is talagang gusto po namin mag-expand. Ngayon po nasa 15 po kami. 15? Opo, 15. Full-time po ito? Yes po. At sa mga empleyado natin, paano naman po natin nasisigurado na ito po ay ating napapangalagaan? Okay. Yun po, no, share lang po ako ng konti. No? So may mga panahon po rin kasi talaga na ang negosyo is hindi naman po palagi ito malakas. Hindi araw-araw Pasko? Yes po. Siguro ang pinakamagandang trait ng isang negosyante is kami po, no, personally as owners, kahit wala na lang po kaming kitain, importante po ma-provide namin sa mga tao namin yung kailangan nila. Hindi yung in a sense po na hindi po kami maliit sa sweldo nila. And kasi ano po kami, kumbaga ang style po namin is may free food kami and everything. So, kahit wala na lang po kami kitain, kami pong owners, importante mong maibigay namin sa mga tao yun para sa kanila. Wow. Okay na po sa amin yun. Okay na po sa amin yun. Very well said. And sana maging reminder din ito sa ating mga negosyante na nakikinig nood sa atin na pangalagaan po natin ng mabuti ang ating mga empleyado dahil hindi lang po sila basta staff, kundi business partners din natin sila. Malaki po ang role nila sa ating negosyo kaya nararapat lang po na sila po ay ating bigyan ng magagandang benepisyo at may paramdam sa kanila na they are part of this business. Malaki man o maliit ang kanilang gampanin sa kumpanya, malaki pa rin po ang kanilang naitutulong. Nako, Sir Brian, hindi natin napapansin yung oras. Napakabilis po ng ating time pero siguro dito sa inyong business, katuwang po ninyo ang inyong fiancé. Yes, Bukod po sa pagiging partners in life, kayo rin po ay partners in business. Yes po. Kamusta po ang dynamics? Ano po ang role po ninyo at ano naman ang role po ng inyong loved one, ng inyong fiancé? Okay po. So, ako po yung CEO of our company po. No? So, basically, ako po yung nagbumubuo ng roadmap, plans, and also the checking of all of ano. Tapos ang akin naman pong life partner, siya po yung nag-handle lang sales accounts. So siya po yung naghahanap ng mga pwedeng baksakan namin ng isaw. So yun po, hawak niya po yung client relations. So siya na po nag-handle nun mga ganun po. Ano po. At ito pong mga produkto natin ay meron po kayong mga ka-tie up, yung mga partners natin na supplier na mismo mga kababayan din po natin. Yes po. Ayun. Yes po. Oo, talagang purely
Tatak Pinoy. Yes po, opo. Itong ating business. And siguro, ilan sa mga panghuling katanungan ko na lang, Sir Brian. Dito po sa inyong business, since nabanggit nyo nga po kanina, ang inyo pong fiancé ay siya yung naghahawak, yung mga suppliers natin, yung mga ginagamit natin sa ating produkto. Pagdating naman po sa social media, dahil nga nasa tayo social media age. Opo. Ito po bang paggamit po ninyo ng social media platforms ay na-maximize po natin upang makapag-market tayo ng ating mga products? Yes po. Actually, we started lang po to sell these items at Facebook. Okay. So doon po kami nag-start, no. Actually, medyo ngayon po, no, the trend now is we're quickly adapting into videos na po eh. Kasi before more on images like sa Facebook po, no. We're adapting to create video platforms and transitioning to TikTok. Yung mga ganong platforms na po. So, actually, purely online po na nag-start yung negosyo na to. And we're proud to say po na malayo na po yung narating niya. Praise God. Opo. Dahil the last time na na-feature po namin kayo dito sa Entrepreneur Special, ito pa lang, Yes po. chicken isaw, Yes po. chips. Ngayon, nag-innovate na dagdagan, meron na tayong lettuce Opo. chips. And ito, bilang isang negosyante, and marami na po kayong mga naging karanasan, marami na po kayong mga experiences, nandiyan yung mga challenges, bilang isang business owner, ano pa po yung mga pangarap ninyo? Ano pa po yung mga plans po ninyo na gusto nyong ma-achieve dito sa inyong business? Okay po, no. So, for this year, I think medyo na-hit po namin yung isang target po namin for the Isaw brand. Kasi available na po yung Isaw po natin sa selected SM Supermarts. Ngayon po, no. Yeah. And the end goal po talaga is to export. Yun po talaga, yes po. Yun po ang goal talaga po namin. Kasi we believe na itong products po natin is malapit po to sa the OFWs. Yes. So talagang very nostalgic po yung items po niya, no. So it will bring them home. Yes. Yun po. For the OFWs po. Magpapaalala na sa pamamagitan Yes nitong po. ating products, parang nasa Pilipinas lang Yes din po. sila. Yes po. And ito po bang Jay's Crispies and Goodies po ay may sariling store, or ito po yung mga products ay talagang sa supermarkets lang din natin makikita? Yes po, ano lang po kami talaga, nasa manufacturing lang po Okay. talaga yung namin. And you're open po for distributors Distributors, o yes mga po. resellers. Mamaya, ibabahagi ni Sir Brian ang kanyang contact details sa mga interesado po na mas makilala pa ang Jay's Crispies and Goodies. And siguro, sa ating pagtatapos, Sir Brian, for sure marami ng mga kaagapay natin ang na-inspire at na-blessed sa inyong ibinahagi sa amin. And kayo, nagpapatuloy pa po kayo sa inyong negosyo. Yes po. And marami na po kayo napagdaanan together with your fiancé. Sa lahat ng ito, Sir Brian, ano po yung mga natutunan ninyo sa pagnenegosyo na nais nyo rin pong i-impart sa ating mga tagapakinig ngayon na maaaring nag-iisip na, magtatayo ba ako ng business ko? Do I need to put up my own business? Kakayanin ko ba to? Kasi maraming mga agam-agam maraming mga worries, ang daming fears. Kayo po bilang isang eksperyensadong negosyante, ano po yung words of encouragement or mensahe na nais niyo pong ibahagi sa kanila? Ayun po, no. So, sige po. So, meron po akong 3 tips, no, or 3 things na pwede ko pong sabihin sa mga gusto magsimula magnegosyo po, no. So, unang-una po is, if you have an idea, if you think you have a unique idea, try to do it. Kumbaga, ideas are nothing without the execution. So, kung tingin nyo meron talaga kayong product na naiisip gawin, I think kailangan gumawa po kayo ng paraan para gawin to. Kasi we never know na yung idea mo pala ngayon is the next big thing. Apo, no? So, pangalawa, lagi ko po na sinasabi po to na parang, syempre, kailangan po, meron po tayong pananalig. Hindi po dapat mawala yun. Ang Diyos, kailangan lagi nyo pong pagdadasal lahat ng gagawin nyo bago po tayo kumilos, kasi talagang there's clarity kapag meron po talaga, nandyan ng Diyos May clarity po. And the third is, yun po, lagi ko po sinasabi na
nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, yun nga po kung wala po tayo lahat na gagawin and kung meron lang tayong ideas pero hindi naman po natin kikilusan, hindi po natin siya i-execute, hindi po natin siya actions wala pong mangyayari. Yun po. Talagang yung ating pananampalataya sa Panginoon, dapat lang din pong sabayan natin ng pagsusumikap, determinasyon at pagtataga. Katulad po ni Sir Brian, nagsimula lang din sa maliit, Yes po. nagsimula lang din sa isang idea at ito po ay kanyang inaksyonan, hindi lang niya ito pinanatili na isang pangarap lang. And right now, to God be the glory. Ito, talagang lumawak na po ang kanyang negosyo at ito, na-enjoy natin itong mga masasarap na produktong ito. And with that, Sir Ryan, maraming salamat din po. Opo, maraming salamat sa pagbabahagi po ninyo ng inyong inspiring story sa inyong pagnenegosyo sa ating mga tagapakinig. And ito na, hinihintay na po ng ating mga kaagapay para po sa mga interesado na mas makilala pa ang Jay's Crispies and Goodies. Ano po ang inyong contact details and saan po nila kayo pwedeng i-follow? Ayun po, no? So, pwede nyo po kaming i-like sa Facebook. So, that's facebook.com/Jay's Crispy Chicken Isaw. Pwede rin yun po rin kaming makita sa Shopee, Jay's Crispies and Goodies. And sa TikTok, Jay's Crispies and Goodies PH. Ayan. Yes So, po. i-follow lang po ninyo ang Jay's Crispies and Goodies upang malaman din po ninyo at makita yung mga pangmalakasan na masasarap na chips. Again, Opo. posible yan. Opo. Basta magkaroon lang tayo ng sipag, Yes po. determinasyon, at syempre, hindi mawawala yung ating pananampalataya sa Panginoon. Again, sir, maraming Opo. salamat Maraming po. salamat din po. Mag-iingat po kayo. God bless po sa inyong business at magandang umaga. Maraming salamat po. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam sa ating Patok na Negosyo segment, si Mr. Brian Soriano, ang owner ng Jay's Crispies and Goodies. Talagang patok na patok ang ganitong mga negosyo. Hindi lang ang mga produkto, kundi yung naging storya, ang kanyang journey na ibinahagi sa atin. Kaya naman po, sa ating pagpapatuloy, dediretso na tayo sa ating negosyonaryo. Negosyonaryo. Kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo. Narito na ang negosyonaryo. Dito po sa ating segments ay tuloy-tuloy tayo sa pagbabahagi ng mga kaalaman patungkol sa mga terminong may kinalaman sa ating pagnenegosyo. At ang ating negosyonaryo for today ay trademark. Ano bang ibig sabihin ng trademark? Nako, yung iba maring familiar na sa salitang ito. Pero alamin natin, ano ba talaga ang kahulugan ng salitang ito? Mga kaagapay, ang trademark po ay sumisimbolo or ito po ay tumutukoy sa logo, symbol at salita na nagpapatunay sa mga pinagmulan ng mga produkto at serbisyo at nakikilala ang mga produktong ginawa at ibinebenta ng isang kumpanya mula sa mga ginawa at binenta ng inyong competitor. So ibig sabihin itong trademark na ito, katulad po ng ating naging talakayan kanina, merong logo, yung Jay's Crispies and Goodies. Yun po, kasi yun po ang sumasalamin sa identity ng isang kumpanya o produkto. Maaaring gamiting protection po ang trademark para sa mga, katulad na banggit ko kanina, pangalan ng negosyo, kulay, logo at kahit yung mga tunog ng brand. And for sure, may ilan sa atin na kapag narinig itong tunog na ito, ma-identify nyo na kung anong brand or produkto ito. At isang halimbawa ay isang, for sure, alam nyo na po ito. Ito, papakita ko na lang. Ewan ko makikita, pero sa mga gadgets, di ba? Kapag nakakita kayo ng isang prutas na may kagat, yun, ma-identify nyo na po yun bilang isang produkto na gadget. At yun po ay hindi maaaring kopyahin, hindi po yun pwedeng gayahin in any forms. Kaya mahalaga po ang trademark sa ating business dahil alinman sa mga ideas po ninyo, simbolo at natatanging pagbabrand ay madaling makopya. Totoo po yan. Marami ang gumagaya ngayon at maaaring magamit ang panggagaya na yan upang kalabanin po mismo ang inyong business. At higit pa sa isang dahilan kung bakit kailangan ng mga may-ari
ng maliliit na negosyo ng mga trademark ay upang protektahan kung ano yung kanilang pagmamay-ari. Dahil yan po, again, ang sasalamin or magre-reflect sa inyong brand. Again, ang ating negosyonaryo for today ay trademark. Mahalaga po na natututunan natin at nauunawaan yung mga iba't ibang klaseng business terms o yung mga tinatawag nating negosyonaryo upang mas maging maalam din po tayo sa larangan ng business. At bilang isang negosyante, mahalaga po na marami po tayong skills, marami po tayong mga kaalaman upang ma-manage po natin, mapangasiwaan ng maayos ang ating negosyo. Pero lahat ng ito, mga kaagapay, kung ikaw ay isang entrepreneur, mahalaga po talaga na katuwang natin ang Panginoon. Sabi nga namin dito sa programa, kapag ang Panginoon ang ating business partner, anuman yung mga hurdles, anuman yung mga challenges, ay tiyak mapagtatagumpayan natin dahil kasama natin ang Panginoon. And sana yung mga narinig nating kwento from Mr. Brian Soriano ay naglagay po sa inyo ng inspirasyon at marami po tayong aral na natutunan. And again, if you are planning to put up your own business, the perfect time is now. Huwag mo nang patagalin yan, kaagapay. At kung ito ay napanalangin mo na napakonsulta mo na sa Panginoon, at kapag sinabi ng Lord na it's a yes, gawin na po natin agad-agad. And who knows, ito ang ating negosyo ay maging isang, sabi nga ni Sir Brian kanina, maging big thing sa merkado. Okay? Kaya mga kaagapay, sadyang napaka-bilis po ng ating oras. Hindi na po natin napapansin na talagang nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. So maraming salamat sa iyo, kaagapay, na sumama sa amin ngayong umaga, at tayo rin po ay nagpapasalamat sa mga nakatuwang natin sa ating broadcast, ang ating mga kasamahan dyan sa Bocaue Transmitter sites, ang ating mga kasamahan sa ating mga production technician, ang ating mga kasamahan dyan sa radio TV departments, at ang ating mga PAs, at tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating mga broadcast engineers. Susunod na po ang ating balitaan sa Tinig Balita. Magkarinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, para sa Entrepinoy Espesyal sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.